Kumusta mga ka-Noisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noisy. So ngayong araw, another update naman tayo about naman ito sa angas ng Pinas Quadro Alas at syempre, dun kay Martin. So, yan yung panonoorin natin, men. So, I think late na akong panoorin tong video to. But anyways, panoorin pa rin natin kasi gusto ko malaman, men, or curious ako, or, parang sa wakas, kumbaga. So, ang video ito ay mula kay Chowie Boxing World. So, meron na pamagat na ayos kasi Mero at Martin okay na. Di ba? What a good news if ever totoo yun. So, nagpasalamat si Martin sa Team Casimero at proud sa pagrespeto. So, yan yung panonoorin natin, men. So, again, Chowie Boxing World, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noisy. So, mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin pagkagawid pa ng China. So again, ang pamagat ng video ito, ayos Casimero at Martin okay na. Nagpasalamat si Martin sa Team Casimero at proud pa pagrespeto. So Chowie Boxing World, Philippines, like, comment, share, subscribe, start. Pong nakaraang araw, sunod-sunod po ang pagbanat ng Team Casimero kay top 2 contender sa WBO Super Bantamweight Division Carhams Martin. Sa pagtitipon po kasi ng Team Casimero mga tol, napag-usapan po nila si Carhams Martin. Pinaliwanag nga po dyan ni Jason mga tol kung ano daw yung tune-up fight. Yung tune-up fight daw, kapag isang taong ka nang hindi napapalaban, bibigyan ka daw ng laban. Yun daw yung tune-up. O kaya naman daw kapag umakyat ka ng bagong dibisyon, bibigyan ka ng tune-up. Ang nangyari daw kasi kay Martin mga tol, puro tune-up fight lang ang naging laban. Sabat nga po dyan ni Kuyang Joseph mga tol, 600 plus na nga lang daw yung huling nakalaban ni Martin, pero nabugbog pa daw yung mukha niya. Nagsalita naman si Quadro Alas dyan mga tol, at sinabing nabugbog daw si Martin, taxi driver na nga lang daw yung nakalaban. Wika naman ni Boss Rich doon mga tol, bibilib lang daw siya kay Martin kung tatalunin daw nito si Pilipos ni Tumbua. Sabat ni Kuyang Joseph. Pero kayo ba, men, sa tingin nyo matatalo niya kaya si Mitumbua? Medyo nahirapan nga si Quadro Alas dyan, di ba? So para sa akin naman parang mahihirapan si Martin dyan. Pero dito natin alam kasi syempre saka lang naman natin talaga malalaman kung tapos na yung laban, di ba? So kung ano naman mag-iensayo ng maigi si Martin, baka kaya niya talaga yan. So, try. Sa tingin umano niya, hindi daw mananalo si Martin kay Pilipos. Sinigundahan naman ni Quadro Alas mga tol, at sinabing kahit nga daw kay Jason Moloney, hindi daw mananalo itong si Martin. At kahit itong Jason Moloney, baka may chance si Martin na matalo niya to. Daw dito sa pinabagsak niya sa round 1 pa lang na si Saul Sanchez, hindi rin daw uubra si Martin. Sagot naman ni Jason Casimero dyan mga tol, patay daw si Martin kay Saul Sanchez pag yan daw yung nakalaban niya. Grabe yung fights na yan, if ever matuloy yan, yung Saul tapos Martin tapos matatalo si Martin ni Saul, parang wala na, parang yun yung basihan din kasi ng iba na parang tinalo ka ng tinalo ko, so ano pang gusto mong patunayan or bakit ka paharap sa akin? Tinalo ko na nga yung tumalo sa iyo, 'di ba? So something like that siguro. So tingnan natin. Dagdag pa ni Jason mga tol sa sinabi ni Kuyang Joseph na hilaw pa daw itong si Martin. Hindi daw magiging hinog itong si Martin. Magkakaroon lang daw ito ng maraming experience. Banat naman ni Quadro Alas mga tol, hindi daw gagaling at lalakas itong si Martin. Muling nagsalita si Jason at sinabing kahit nga daw siya yung mag-training dito kay Martin, o kaya si Freddy Rhodes, hindi daw bibigat yung suntok ni Wonderboy. Birada naman ni Quadro Alas mga tol, ginagamit lang umano ni Martin yung pangalan niya para daw pag-usapan itong si Martin. Feeling sikat na daw itong si Martin mga tol, wala pa naman daw itong napatunayan. So matinding yun lang. Ano naman yan, subjective naman kasi yung pagkuha ng hype na yan. So yung hype naman is kahit sino naman pwedeng kumuha. Tapos syempre, for example, nang ha-hype ka na ikaw, gagamitin kita para ma-hype ako. Tapos ngayon, nare-resbackan ka niya na hindi ka naman sikat or hindi naman something like that, hindi mo naman deserve something like that. Parang ano na rin yun, response or resback na pang-hype na rin yun. So parang yung both parties makikinabang doon sa hype na yun. nga po yung mga banat ng Team Casimero kay Martin. Hindi talaga papatalo pagdating sa angasan ang Team Casimero. So nagawa nga po magingay ng Team Casimero mga tol dahil sa lumabas na video mula kay Martin kung saan kinall out nito si Casimero, na ayon naman sa nanay ni Martin mga tol, mahilig lang daw magbiro itong si Martin. So makalipas ang ilang araw mga tol, nagpost si Jason Casimero ng video na nakasuot sila ng pang-igurot. Yan po yung pumasyal sila sa Baguio.
Nabanggit nga po ng Team Casimero sa video na suporta daw para kay Martin. At sinabi pa ni Jason Casimero mga tol na Team Martin na daw sila. Hey Martin, Totoo ba to? So, ano ba? Nagbati na sila? suporta para kay Martin. Isang bayan para kay Martin. Isang bayan para kay Martin. So nakita nga po yan ni Carhams Martin mga tol. At napakomment siya sa video na yan. Ang ganda nga po ng pagkakasabi ni Martin. Ito po yung pagkakasabi ni Martin. Labas sa boxing business pero nakaka-proud na suot nyo yan. Ingat Team Casimero. Enjoy. Okay. So, Ifugao Promotion. Thank you. Labas sa boxing business. Pero, nakaka-proud na suot nyo yan. Ingat Team Casimero. So, parang ang sinusuportahan nila dito is yung, yung some kind culture ata ng Ifugao yan. Na parang support Martin, something like that. Kasi, kahit sino naman, as long as we're both Filipinos, we can stand in that naman, pwede naman tayo maging proud dyan. Pero syempre, nagkaroon kasi sila ng lama. Tapos yun nga, outside the boxing business. Same as sa atin lang din, na parang kahit ano man yung mga pagbabardagulan nyo dyan sa online, mga Filipino boxers, in the end, susuportahan ko pa rin talaga kayong lahat, diba? Sobrang hirap kasi mamili ng, ng manok na, kaparehas, kapwa Pilipino. Diba? Siguro sa dito lang sa mga dayo-dayo, barangay-barangay, mga probinsya-probinsya. Yun, parang mamimili tayo ng manok. Pero syempre kapag nasa labas na ng bansa, syempre stick tayo dun sa Pilipino talaga. Tuloy. So nakaka-proud lang mga tol sa kabila ng beef nila sa social media nang makita ni Martin na habang suot ng Team Casimero ang pang-igorot. Masaya sila at walang sinasabing masama. Kaya siguro proud itong si Martin. Sa ngayon mga tol, nakauwi na si Martin sa Pinas. At ayon sa balita mula sa Team Martin, magbabalik daw si Martin sa US sa February. At baka April, muling mapapalaban daw si Martin sa isang big fight. So yan po ang aabangan natin mga tol. Yun. Siyempre, abangan natin yan. Abangan natin yan, di ba? So, yun lang naman mga kanaysis. So, yun ang masasabi nyo dito. Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, yun pala yun. About yun kay Martin at sa mga Casimero. So, akala ko si General Cuadro Alas mismo yun. Yung may kasagutan. So, parang yung kapatid pala. So, alam naman natin na yung pinaka may beef talaga ay si Cuadro Alas at si Martin. Pero yun nga, yan yung sinasabi ko sa inyo na yung ibang mga tagahanga dito, mga supporters, sobrang binibig deal nila yung mga birahan sa online, yung mga bardagulan, di nila alam, pampahype lang talaga yun, man. Part of the game yun. So, kita nyo naman, di ba? Outside the boxing business, supportahan. Kasi syempre, mas kasi yung mga boxers natin eh. Mas nakaka-intriga panoorin yung mga laban nila kapag nagkakaroon sila ng beef. Diba? Or, sige kahit sabihin natin hindi beef, yung big difference ba? Diba? So, parang nakaka-intriga yung mga fights nila. So, syempre, tayo, minsan, di natin maiwasan na nagpipick tayo ng side. Pero yun nga, sabi ko nga sa inyo, na ayaw ko talagang mamili talaga ng side sa mga Pinoy, as long as talaga, susuportahan ko talaga lahat ng Pinoy boxers kasi syempre, mga din yan may mga paghihirap din yan para lang bigyan ng karangalan yung bansa natin. 'Di ba? Tapos lahat naman yan may pangarap na mag-ingay sa sa ibang bansa. So in the end of the day, pa rin talaga susuporta pa rin talaga tayo sa kanila. So alam naman natin na nakakamiss na talaga yung panahon na namamayagpag yung Filipino boxing or Filipino era sa boxing na which is ngayon hindi na natin nasilayan talaga kasi parang yun nga napalitan na ng Japan or whatsoever. So sana soon unti-unting mabalik yan na parang Filipino boxers na naman yung nang wawalis ng lalampas. Nag-iingay kasi grabe yung panahon dati ng Pilipino talaga nakakamiss yung ganun. 'Di ba? So sana mabalik 'yun. Hintayin lang natin So baka
soon, yan sila Casimero, yan sila Martin, sino pa yung mga Filipino boxers natin, makakabangon sila. Mahanapan nila ng mga butas yung mga Hapones na yan, kung paano, yung mga taktika na lulusot talaga sa kanila. Diba? Or, kung sino yung first Pilipino na makakapagpabagsak kay Naoya Inoue. So sana maikasa talaga yung yung Cuatro Alas Inoue. Kasi malay natin, di ba? Malay natin. So ewan ko, ayaw ni Inoue, bahala siya. So again, hanggang dito na lang muna. So Jawi Boxing World, supportahan nyo yan. Original video link the description box below. Tapos syempre, our YouTube channel Filipino IC. So like, comment, share, subscribe. So Filipino IC is out. Like, comment, share, subscribe.